Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa oral or auditory learner. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa oral or auditory learner. Makailan lang ay tapos ko nang ibahagi ang intrapersonal learner, naturalistic learner, verbal linguistic learner, interpersonal learner, spatial or visual learner, bodily kinesthetic learner, logical mathematical learner. Pero bilang balik-aral, ibabahagi kong muli ang mahalagang detalye. Kapag sinabi nating intrapersonal learners, sila ang mga individual na magaling mag-control ng sariling emotion. Sila ay magaling din pagdating sa self-reflection. Ang ikalawa naman ay naturalistic learner. Sila ang mga individual na mahilig sa outdoor activities. Sila ay magaling din sa pag-identify ng animals and plants at sila ay tinatawag din bilang nature smart. Ang ikatlo naman ay verbal linguistic learner. Sila ang mga individual na magaling sa wordings. Kaya nilang masabi into words ang kanilang thoughts. Sila ay mahilig sa poetry at journalism. Sila ay tinatawag din bilang word smart. Ang ikaapat naman ay tinatawag na interpersonal learner. Sila ang mga individual na magaling makisalamuha, mahilig makipag-socialize at sila ay tinatawag din bilang people smart. Ang ikalima naman ay spatial or visual learner. Sila ang mga individual na artistic. May talento sila sa photography, painting at sculpting. Ang sumunod naman ay bodily kinesthetic learners. Sila ang mga individual na mahilig sa TikTok dahil marunong at magaling silang sumayaw. Sila ay mahilig din sa sports at sila ay tinatawag bilang body smart. Ang sumunod naman ay logical mathematical learner. Sila ay mga individual na magaling sa math, magaling sa reasoning at sila ay tinatawag din bilang number smart. Ngayon, dadako na tayo sa oral or auditory learner. If you respond well to oral instructions, lectures, or music, you are an oral learner. Auditory learners focus on spoken words and can find the meaning and pattern to help them understand more about the topic they study. If they watch a movie, they will be focusing on the script and words spoken to understand the story. Ang mga auditory learners ay mga individual na dapat naririnig nila yung mga impormasyon para mas maintindihan, mas matandaan at mas maunawaan. Being an auditory learner is characterized by a few things. Una, you benefit most from lectures and group discussions. Ikalawa, you can associate different sounds with learning environments. Sumunod, you like listening and speaking activities. Ikaapat, you enjoy listening to music while studying. Ikalima, you enjoy asking meaningful questions and are not afraid to answer them. Sumunod, you can remember how words sounded or how someone said them. Next, you can study and understand better by reading out loud. Sumunod, for you, different types of music can trigger emotions and memories. At panghuli, you are very skilled at oral presentations. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Oral or auditory learner. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!